Gusto ng sports na ipakita ang sarili bilang isang neutral na lugar, isang field, isang court, isang stadium, isang lugar kung saan mas mahalaga ang score kaysa sa politika sa labas. Habang lumalaki ang entablado, mas mahirap panindigan ang linyang iyon. Sa mga pandaigdigang forum gaya ng Olympics o FIFA World Cup, hindi lang sarili ang dala ng mga atleta. Nagre-representa sila ng mga bansa, watawat, kwento, at minsan pati political na laban na kaugnay dito. Kaya nagdudulot ng hindi komportabling tanong. Dapat bang pahintulutan ng mga atleta maghayag ng politikal na opinyon sa internasyonal na kompetisyon? Dapat bang ipagbawal ang mga simbolo ng digmaan, gobyerno o protesta sa laro? Sino ang dapat magtakda ng hangganan sa pagitan ng pagkakaisa, propaganda at panggugulo? Nagbubunga rin ito ng paratang ng dobleng pamantayan. Ang isang protesta ay pinupuri, ang isa naman ay pinarurusahan. Kadalasan, ang hangganan ay depende sa bansa, dahilan o pagkakataon. Habang sinusubukan ng mga pangunahing samahan ng palakasan na ipakita na wala silang kinalaman sa politika, paulit-ulit na bumabalik ang tanong. Magkaunay ba talaga ang politika at palakasan umaari at dapat ba silang paghiwalayin? Ipakikilala ko ulit ang mga panauhin sa panel. Kasama natin si Owen Alterman, Senior Correspondent ng I-24 News, sports journalist na si Yuri Levy, at Howard Bryant, may akda ng Kings and Pawns. Magandang gabi sa lahat. Simulan na natin ang usapan. Ang unang round ay may 30 segundo na timer. Kaya ang tanong, magpakailanman bang magkaugnay ang sports at politika o maaari silang paghiwalayin? Simulan natin sa iyo, Howard. Siyempre, magkaugnay talaga sila, mahigit 100 taon na silang magkakabit, lalo na dito sa Estados Unidos, mula pa noong simula. May dahilan kung bakit, kung babalikan mo ang pinakasikat na Olympics noong 1936, dun talaga naging usapan ang pagitan ng nazismo at kalayaan. Kaya maraming atletang Hudyo sa US ang naisuportahan sila ng mga itim na atleta at mag-boycott. Pinag-usapan ang boycott ng Olympics hanggang dumating ang mga atleta sa Berlin na naging isa sa mahahalagang sandali sa kasaysayan ng Amerika. Sige, punta naman tayo kay Yuri Levy. Ano masasabi mo? Oo, ang sports ay isang ritual ng tao na isinasagawa ng mga tao ng mahigit 150 taon sa makabagong anyo nito. At kung babalik tayo sa nakaraan, maging sa sinaunang anyo, isa itong pangunahing larangan ng representasyon at pagpapaalingaw nito. Naguhubog din ito ng mga pagkakakilanlan, maging pambansa, kampolitika, etniko o panrelihiyon. Kaya hindi mo maaring paghiwalayan ng sports sa politika, tulad ng hindi mo rin mapaghiwalay ang anumang kilos ng tao sa politika. Owen, ano masasabi mo, kaibigan? Emily, tulad ng sabi ni na Howard at Ori, nagsimula ito nung sinaunang Gresya. Minsan sinasabi natin ang digmaan ay ibang anyo ng politika. Nung sinaunang Gresya, Emily, ang palakasan ay parang digmaan. Tumitigil ang mga lungsod-estado sa labanan tuwing Olympics. Tapos, nagpapatuloy muli. At sa panahon ng Olympics, naglalaban-laban sila sa palaruan at minsan ay nag-aanunsyo pa ng mga alyansa. Pero sa kabila nito, kailangan nating protektahan ang mga individual na atleta. Dapat nating bigyan ng pagkakataon ang mga matagal nang nagsasanay na makasali at makipagkumpetensya sa Olympics, lalo na sa individual na paligsahan. Dapat nating paluwagin ang patakaran para sa individual, pero dahil sa katanghian ng ilang esport at lalo na ng mga larong pangkuponan, baka kailangan din nating maging mas mahigpit kung minsan. Sige, ngayon, mas lalaliman pa natin ang usapan. Ibig kong sabihin, gaya ng sinabi natin, napakaraming taon ang kailangan nating talakayin kung saan nakita natin na nagpapatuloy ang mga ganitong trend. Howard, bilang eksperto kay Jackie Robinson, pwede tayong bumalik sa kasaysayan ng Amerika pagdating sa mga African-American tulad ni Muhammad Ali na tumangging pumunta sa Vietnam at nagbigay ng pampublikong pahayag. Anong aralan makukuha natin sa kasaysayan? Sa tingin ko, ang unang matututunan mo ay para sa mga nasa laylayan, napakahalaga ng sports para magkaroon sila ng boses. Pagdating sa pagsasalita at pagrepresenta, hindi lang para sa bansa mo, kundi pati sa sarili mong kalagayan at ng mga kababayan mo. Sa palagay ko, higit pa sa kahit ano pa ang natutunan natin mula sa sports, lalo na sa Estados Unidos, ay na ito ang isa sa mga lugar kung saan naipakita ng mga nasa laylayan na karapat-dapat sila. Ito ang meritokrasya sa lugar na hindi talaga patas, kaya magkaugnay ang mga ito. Owen, mag-opinion ka ba o si Yuri na ang susunod? Hindi, sige. Emily, sasabihin ko lang na totoo rin yan dito sa Israel. At ang mga koponan ng soccer sa Israel, sa pangkalahatan, may ilang mga eksepsyon.
Pero sa kabuuan, ang mga Arabong manlalaro ay naglalaro sa Premier League ng Israel at tinatanggap bilang kapantay ng mga koponan at ng mga tagahanga. Mahalagang plataporma ito para sa pag-unlad ng mga Arabo sa Israel, bagamat hindi lang ito ang tanging plataporma. Ngunit nitong nakaraang taon, ang madalas na laman ng balita ay mga posibleng pagbabawal sa mga bansa at atleta. At pati na rin ang kaugnay na tanong tungkol sa pag-host ng malalaking kaganapan o pagpupundo ng mga liga, maging ito man ay pag-host ng World Cup o Olympics o pagpupundo ng isang liga. Gaya ang ginawa ng mga Saudi sa Live Golf kahit umatras na sila. Sa tingin ko, mas mahirap talungin kung saan, paano, at kung kailangan ba nating magtakda ng limitasyon. At ikaw naman, Yuri, anong yung mga salubin? Oo, syempre, sumasanayin ako sa parehong nagsalita tungkol sa issue nito, lalo na sa sinabi ni Owen tungkol sa Israeli football na isang natataning eksena noon pa man at hanggang ngayon. Alam mo, ang Israeli sports lang ang tanging eksena sa mundo kung saan ang mga sports organizations, clubs at teams ay dating mga direktang sanay ng mga kilusang pampulitika at mga partido. Walang anumang katulad sa penomenong ito sa nakalipas na 120 taon, 130 taon. Sa panahong ito, karamihan ng tao sa mundo ay hindi alam ang totoong nangyayari. Sa Israeli football, kung saan mahigit sa 1/4 ng mga manlalaro at mga nakalistang club sa Israeli Football Association ay galing sa mga bayan ng Arab, mga populasyon ng Arab. At bukod pa rito, nakita lang natin kanina sa screen, Jibril Rajoud, presidente ng Palestinian Football Association, at Bassam Shexniman, ang deputy president ng Israeli Football Association, na pareho silang mga Arab. Si Bassam Sheximano ay isa sa mga pinakakilalang opisyal sa komunidad ng Arab sa loob ng Israel. At sa totoo lang, siya ay napakabuting kaibigan ni Jibril Rajoud. Ang anak ni Bassam Shexniman ay ang presidente ng Ida Al-Quds, ang pinakamatagumpay na Palestinian football club kailanman. Siya ay nakalista sa Palestinian FA. Kaya lahat ng larawang ito ni Infantino na akala ko ay napakababa ng kalidad ay lumala ng husto dahil magkakilala ang dalawang taong ito, nag-uusap sila at nakikipagtulungan. Maraming komunikasyon bago ang Oktubre 7 sa pagitan ng Israeli Football Association at ng Palestinian Football Association dahil sa katotohanan ng Israeli football o higit sa 1/4 nito ay Arab. At mayroong matitibay na koneksyon, ugnayang pampamilya at sosyal na koneksyon ng mga populasyon nito. At pag-usapan natin ito na parang isang tuloy-tuloy na proseso, ang hepe ng FIFA. Ibig kong sabihin, gusto niya talagang magmukhang siya ang tagapamagitan. Alam mo yon, sinusubukan niyang maging tagapamayapa. Pero bakit siya, alam mo yon, Taya, hindi naman siguro tamang salita ang ses. Pero bakit ito napakahalaga sa kanya at siya ba ang dapat makialam dito? O sige, ako na ang sasadot dito. Isa itong napaka-interesanteng pangyayari dahil si Infantino, ang presidente ng FIFA, ay wala namang naimbento. Ang hinalinhan niya, si Sepp Blatter, na dating presidente ng FIFA, ay nagkaroon ng pangarap na magdala ng kapayapaan sa pagitan ng Israel at ng mga Palestino sa pamamagitan ng football. Nakakalungkot man, pero ito ang pinagkaka-interes ng sigalot sa mundo. Kung malulutas mo ito, parang kaya mo nang gawin lahat, di ba? Walang naimbento si Infantino at di rin siya tulad ni Blatter na nagsumikap ng walang pagod. Bukod pa sa alam nating sangkot din siya sa korupsyon, talagang nagsumikap siya ng walang pagod. Sinubukan niyang gamitin ang mga mekanismo ng FIFA at football associations para makabuo ng sistemang magtutulungan ang mga Israeli at Palestino. Mas konektado si Infantino sa mga leader, maging kay Vladimir Putin para sa World Cup 2018, maging kay Tamim bin Hamad Al Thani ng Qatar para sa World Cup 2022, sa ngayon kay Donald Trump. At kapag tiningnan natin sa hinaharap, malapit siyang konektado sa pinuno ng Moroccan League para sa World Cup 2030. At malinaw na malapit din siya kay MBS, Mohammed bin Salman, bago ang World Cup sa Saudi Arabia sa 2034. Mas inuuna ni Infantino ang kapangyarihan at ginagamit ito para sa sariling kapakinabangan pag may pagkakataon. Ngayon, tumatakbo siya muli bilang presidente ng FIFA na maglalagay sa kanya bilang pangalawang pinakamatagal na naglingkod sa posisyong ito. Uri, pasensya na kung naputol kita pero kailangan nating panatilihin ang momentum at siguraduhing mabigyan din ng pagkakataon si Howard.
Si Infantino ay sinasamantala lang ang pagkakataon para magpa-picture at hindi ito batay sa tunay na paghahanda. Tama, hindi. At si Yuri ay 100% tama. Sobrang tama siya dito. Dahil kapag pinag-uusapan mo ang kapangyarihan, napaka-interesante ng usapan dahil ang mga koneksyon ng kapangyarihang yon ay politika. Ginagamit niya ito lalo na kapag sinusubukan mong buin ang ginagawa niya. At kung sinundan mo ang kahit ano tungkol sa World Cup, alam natin na ang korupsyon at ang koneksyon kung saan pinag-uusapan natin ang mga bansang Aprikano o mga bansang Timog Amerika o lahat ng iba't ibang alyansa na yon, lahat ng yon ay nakaugat sa pagpapalakas ng kapangyarihan sa pinakataas ng sport. Gaya na nakita natin sa korupsyon noong Olympics sa Salt Lake City noong 2002, bumabalik ang dalawang usapan na ito sa simula ng diskusyon. Kapangyarihan ng organisasyon ang sentro ng usapan. Kasabay nito, tinatalakay mo rin ang kapangyarihan ng mga atleta at kung ano ang pwede nilang sabihin. Magkaiba talaga ang dalawang ito. Alam mo, Owen, tingin ko may iba't ibang antas din. Hanggang saan ang sobra? Ano ang nararapat? Ano ba talaga ang kalayaan sa pagpapahayag at kakayahang magpahayag ng sarili? Oo, sa usapin yan, Emily. Pero intindihin mo na, bahagi ng problemang ito ay malapit ng lumala ng husto. Dahil sa nangyayari kay Johnny Infantino at sa Kilusang Olimpiko, nahihirapan ng kumbinsihin ang mga demokrasya na mag-host ng mga paligsahan. Masyadong magastos ang mga paligsahang ito. Masyado ring mahal itayo ang mga pasilidad at napapabayaan lang pagkatapos. Sinuwerte ang Kilusang Olimpiko, Emily. Nasa Paris Games ako sa Milan. Parehong magaganda ang Olympics ng dalawang demokrasya. LA naman, lungsod mo ang susunod. Sa huli, nagtagumpay si Gianni Infantino sa World Cup sa Qatar at pumaasa siya ng isa sa Saudi Arabia. Nabanggit din ang Morocco. Parami ng parami, makikita natin ang mga bansang hindi demokrasya ang mga ungguna sa pag-host ng mga ganitong event. At ang mga tanong na ito ay mas magiging sentro ng usapan. Para sa akin, ang solusyon ay magtakda ng minimum na pamantayan ng karapatang pantao bilang panimulang punto. Hindi nito tatapusin ang mga argumento, pero magiging panimulang punto ito na pwedeng pagkaisahan. Iyan ang pamantayan para sa mga bansang gustong mag-host ng mga palaro. Partikular dito ang kondisyon ng mga manggagawang ng tayo ng pasilidad, kalagayan ng bisita at mga bagay kaugnay ng kaganapan. Diyan epektibo ang mga organisasyon sa pagtakda ng alituntunin at kondisyon at maaaring magpasimula ng magagandang pagbabago. Howard, pag-usapan din natin ito. Alam naman natin ang nangyari pagkatapos ng insidente kay George Floyd. At kung ano ang nangyari, alam mo na, tungkol sa pagtanging lumuhod, ibig ko sabihin, ang pagluhod sa panahon ng pambansang awit, si Colin, kung ano ang naging bunga ng ginawa ni Colin Kaepernick dito. Pero sa tingin mo, sobra na ba ito? Alam natin na nabawasan na ang ganitong mga bagay at may dahilan ito. Pero saan ang hangganan ng isang manlalaro na nagpapapahayag ng saloobin at pagiging bahagi ng mas malaking kilusan na maaring lumampas sa tama? Depende kung ano hangganan para sa'yo. Karaniwan, kapag ito ang usapan, mga organisasyon ang tinutukoy. Sa tingin ko, kapag binanggit mo sina Colin Kaepernick, Muhammad Ali o mga atleta noon tulad sa 1,936 Olympics, pinag-uusapan natin ay mga personal na pahayag laban sa Estado. At sa kasong ito, sa Amerika, pagkatapos ng ika-11 ng Setyembre, pati na rin sa sports, pagkatapos ng ika-11 ng Setyembre, nagpasya ang mga organisasyon na ang politika ay mabuti na para sa sports, na ang antas ng patriotismo ay sumabog at siyang nagtakda ng pagkakakilanlan ng sports sa Amerika pagkatapos ng ika-11 ng Setyembre. Nagpasya silang maganda na ang politika para sa negosyo. At ang ayaw nila ay kapag ang mga taong walang kapangyarihan, alam mo na ang mga atleta, ang mga manggagawa, ang mga empleyado, kapag nagsimula na rin silang magsalita. Sa American football, makikita mo ang mga bandila, flyover, at sundalong umaawit ng pambansang awit. Laganap ang bulag na nasyonalismo sa sports at bahagi na ito ng negosyo ngayon. At pagkatapos, sinisisi pa natin ang atleta kapag sinabi ng atleta na, sige, may gusto akong sabihin tungkol sa aking kalagayang pampolitika o sa isang personal na sitwasyon na nangyayari sa bansa. Ari, anong opinion mo? Sa tingin ko, alam mo, manipis lang ang linya sa pagitan ng pagpuna sa isang kaganapan o isang paligsahan sa palakasan. Nagiging pampolitika ang pahayag.
At seryoso, alam mo, tinatanggal ang bansa sa kompetisyon dahil sa isang particular na kilos. Halimbawa, ang Rusya, 3 araw matapos ang pananakaw sa Ukraine, sila ay tinanggal sa FIFA at sa Olympic Committee sa National Olympic Committee. Ganon. At alam mo, sa ngayon, nakita ko ito bilang isang Israeli, bilang isang taong nakatira dito. Naintindihan ko, papasok tayo sa bagong yugto at dimensyon ng pandaigdigang palakasan na maaring maging delikado para sa Israel. Halimbawa, bilang isang bansa, palading kinukwestiyon at pinadududahan ang karapatan nitong ipagtanggol ang sarili. Kung magiging legitimo ba ang lumahok sa isang international na paligsahang pampalakasan. Simula Oktubre, 7 na harap ng Israel sa ganitong mga issue sa lahat ng pandaigdigang organisasyon ng palakasan na sinalihan nito, kabilang ang FIFA. Sa palagay ko, ang pagtawid sa manipis na linyan ito, kasama ang Rusya, ay nagbukas ng kahon ni Pandora na nayon ay nasa komentaryo na lang kung tama o mali ito. At tulad ng sinabi ni Owen na yon, sinabi ko, oo, syempre, sa perpektong kondisyon, sa isang silid na may 25 degrees Celsius, malinaw na sang-ayon ako kay Owen. Pero sa mundong ginagalawan natin na yon, halos imposible na ito. Lumalala ito dahil may karahasan, nasasaktan ng iba, at may panawagang boycott. Higit pa ito sa politikal na pahayag. Owen, di ko alam kung gusto mo mag-opinyon. Ang Eurovision ay hindi isang atletikong pagtatanghal, pero isa itong ritual ng tao. Tama. Isa nga itong ritual at parang lahat ng atensyon ay napupunta sa Israel, imbes na sa katotohanan dapat ay isang bagay ito na kinagigiliwan ng mga tao. Ipinagmamalaki ang kanilang sariling bansa at may patas na sistema ng pagboto. Owen? Tama. Sa sining at kultura, Emily, mas marami ng ganitong problema ang Israel kaysa iba. Pero sa kabutihang palad, hanggang na yon. Sa sports, madalas pumapanig ang mga institusyon at asosasyon sa Israel at mga atleta ni Israeli. Kahit binoboykot sila ng ilang gobyerno, pero hindi laging ng mga atleta. Pinipipilit ng gobyerno ang mga atleta na umatras, kaya hindi sila nakakalaban sa Israeli. May dalawang issue rito. Isa ay ang malayang pagpapahayag ng mga atleta. Sa tingin ko, dapat nating protektahan ang kalayaan ng mga atleta sa pagpapahayan kapag wala sila sa field, pitch, court o yelo. Pero pag nasa field na sila, kailangan nila itong isantabi. Kaya tama lang na hindi pinayagan ang uniforme ng Ukrainian sa Winter Olympics. Sa tingin ko, gusto ni Slider, lagyan ng larawan ng digmaan ang uniforme niya. Pero pinagbawalan siya ng IOC. Tama lang ang desisyon nila. Si Colin Kaepernick na lumuhod habang inaawit ang pambansang awit ay mas mahirap na tanong. Mas okay sana kung di nangyari yon, pero mahirap ipatupad ang ganung patakaran. Tungkol naman sa mga pagbabawal, doon din, sa tingin ko, dapat nakatuon ang pansin sa pagprotekta sa bawat atleta. Dapat payagan lumaban sa Olympics ang Russian figure skaters na matagal nag-ensayo kung gusto nilang makipagkumpetensya. At kung ibig sabihin nito ay makikipagkumpetensya sila sa ilalim ng bandila ng Olympics at hindi ng bandila ng Russia, dapat silang payagan na gawin yon. Emily, kahit walang pagsusuri kung ano nararamdaman nila tungkol sa digmaan sa Ukraine, kahit pa sinusuportahan nilang digmaan, dapat pa rin silang payagan. Dapat pa rin silang payagang makipagkumpetensya. Nagpatupad ang IOC ng patakaran na bawal lumabas sa yelo ang mga nagpapahayag ng suporta sa digmaan sa Ukraine. Hindi ko sinusuportahan ang digmaan ng Russia sa Ukraine, pero hindi dapat ipataw ito sa mga atleta. Dapat malaya silang magkaroon ng sarili nilang mga pampulitikang opinyon. Basta't hindi sila nandaraya o gumagamit ng doping at yan din ang naging dahilan ng pagbabawal sa Russia sa mga pandaigdigang kompetisyon, dapat silang payagang sumali. Mas mahirap ito sa team sports dahil sumasali sila sa ilalim ng watawat, pero pareho lang din. Gusto ko sana makita ang isang Russian hockey team sa Milan. Emily, kahit na sumasali sila sa ilalim ng watawat ng Olympics at alam ng lahat na parang palihim na pagbibigay daan yon para mabigyan ng pagkakataon ang mga individual na atleta na makipagkumpetensya. Oh, Howard. May tanong din ako, oo mabilis lang, isa rin ba itong usapin ng kapangyarihan kung sino ang may karapatang magsalita at kung sino ang hindi pinapayagang magsalita? Kung titingnan ang mga individual na atleta at sports tulad ng tennis, noong nagsimula ang digmaan sa Ukraine, gusto agad ng Wimbledon na tanggalin lahat ng Ruso. Naalala kong nakita ko yan dati at nagulat ako sa ideya nun. Akala ko, masama talaga. At kapag nanonood ka, hindi ko alam kung ganito rin sa Israeli television or sa ibang bansa. Pero sa Estados Unidos, kapag nanonood ka ng tennis match, hindi ipinapakita ang bandila ng Russia sa tabi ng mga atletang Ruso. Blanko lang ang nasa tabi ng pangalan nila. Kaya magandang kompromiso ito para makahanap ng paraan na makalaban pa rin ang mga individual na atletang Ruso. Sa Milan, maraming Russian figure skater ang kumuha ng Georgian citizenship para lumaban para sa Georgia. May paraan din para makasali sa kompetisyon na hindi kinakatawan ang sariling bansa. Sa tingin ko, dapat tayo mag-focus sa tamang balanse. Kung iyon ang mas mainam na solusyon, doon tayo dapat mag-focus. Bilisan mo.
Sa tingin ko, may opinion ako hindi popular dito. Sa palagay ko, dapat lahat ng bansa ay makilahok. Alam kong maaring kakaiba itong pakinggan. Alam kong maaring hindi tama, pero sa tingin ko, tulad ng sinabi natin sa simula, ang sports ay parang pamalit sa digmaan sa maraming pagkakataon. Sa tingin ko, sinulat din ito ni George Owen noong 1984. Kaya siguro ang pagpapahintulot sa lahat na makilahok kasama ang lahat ng bit-bit nilang bagahe ay makakatulong na mabawasan ang totoong tensyon na nangyayari. Dahil bigla na lang, mag-focus na tayo sa ping-pong, mag-focus na tayo sa football, mag-focus na tayo sa mga Olympic na paligsahan. Para sa akin, alam ko hindi ito uso ngayon, pero ito lang ang paraan. Dapat lahat makilahok anuman ang bandila. Sa tingin ko, hindi naman ito unpopular. Sumusunod sila sa mga patakaran. Sa tingin ko, hindi naman unpopular ang opinion mo. Para sa akin, mas naging hindi popular ang pagtingin dito bilang laban ng third world laban sa first world. Ang first world ang laging may kapangyarihang magdesisyon kung sino ang pwedeng sumali, kung sino ang hindi, kung sino ang pwedeng magsalita at kung sino ang hindi. Ngayon, naririnig na ang boses ng third world at mas nagiging komplikado ang mga bagay. Pero wag rin nating kalimutan na wag gawing parang bata ang atleta. Alam ng mga atleta na kinakatawan nila ang politika at mga layunin ng politika. Alam nila ang ginagawa nila at alam nila kung bakit nila ito ginagawa. May pagkakaiba para sa akin ng Olympics kumpara sa halimbawa French Open or Wimbledon or World Cup. Dahil ito ang dahilan. Ito ang naging kompromiso, gaya ng sinabi mo. Ito ang dahilan kung bakit hindi natin pinapatay ang isa't isa. Pwede ba natin o pinapatay nga natin ang isa't isa? Pero sa sports, pwede ba tayong lumabas at irepresenta ang isa't isa imbes na magdigmaan? Kaya naintindihan nating lahat ang bahaging iyon. Tandaan din na ang mga atleta, lalo na sa US, kabilang ang mga itim na atleta, mula noong dekada 40 hanggang ngayon, ginagamit sila para ipakita ang ibang mukha ng Amerika. Para ipakita na ang rasismo at mga problema ng bansang ito ay hindi nakakapinsala. Sige, sa puntong yan, Kailangan nating mag-break. Salamat sa lahat. Interesanteng usapan. Huwag alis, babalik kami na may mas marami pang pag-uusapan.